Noong 1932, naganap sa kanlurang bahagi ng Australia ang isang hindi pangkaraniwang labanan na mas kilala bilang The Great Emu War. Sa panahong ito, ang mga magsasaka sa rehiyon ng Western Australia ay humaharap sa matinding pagsubok dulot ng mga dambuhalang ibong emu na sumasalakay sa kanilang mga pananim. Matapos ang unang digmaang pandaigdig, maraming Australianong sundalo ang bumalik sa kanilang bansa at binigyan ng lupa upang gawing sakahan. Subalit, dumating ang isang di inaasahang kalaban, ang mga emu, malalaking ibong katutubo sa Australia na hindi marunong lumipad. Dahil sa matinding tagtuyot, libu-libong emu ang lumipat sa mga taniman ng trigo sa Western Australia upang maghanap ng pagkain at tubig. Ang kanilang presensya ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga pananim, na lalong nagpahirap sa mga magsasaka. Dahil dito, humingi sila ng tulong sa pamahalaan, na agad namang tumugon sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sundalo upang sugpuin ang mga ibon gamit ang mabibigat na sandata. Noong Nobyembre 1932, isang pangkat ng mga sundalo sa pangunguna ni Major G.P.W. Meredith ng Royal Australian Artillery ang ipinadala sa Western Australia, dala ang 2 Lewis machine guns at halos 10,000 bala. Ang kanilang misyon ay kitilin ang libu-libong emu na nagdudulot ng pinsala sa agrikultura. Subalit, hindi naging madali ang inaasahan nilang tagumpay. Bagamat malalaki, ang mga emu ay mabilis tumakbo at tila may likas na kakayahang umiwas sa putok ng baril. Sa unang pagtatangka, mahigit 1,000 emu ang nadiskubre ng mga sundalo, subalit nang paputukan sila, nagkalat ang mga ibon sa iba't ibang direksyon, dahilan upang mahirapan ang mga sundalo sa kanilang pag-atake. Nagpatuloy ang digmaan sa loob ng ilang linggo. Sinubukan ng mga sundalo ang iba't ibang estratehiya, kabilang ang paggamit ng isang truck na may nakakabit na baril upang habulin ang mga emu. Gayunpaman, napatunayan na mas mabilis at mas matibay ang mga ibon kaysa sa inaasahan. Ayon sa mga ulat, sa kabila ng libu-libong bala na ginamit, kakaunting emu lamang ang napatay, habang ang iba ay patuloy na lumalaban sa pamamagitan ng mabilis na pagtakbo at pagiging mailap. Sa huli, napagtanto ng pamahalaan na hindi sapat ang kanilang mga armas laban sa matitibay at matatalinong ibon. Noong Disyembre 1932, tuluyang umatras ang hukbo at isinuko ang laban. Ang emu, sa kabila ng kanilang kawalan ng sandata, ay nagtagumpay sa kanilang laban sa pamamagitan ng bilis at liksi. Dahil dito, ang Great Emu War ay naitala bilang isa sa mga kakaibang digmaan sa kasaysayan. Isang labanan kung saan ang tao ay natalo laban sa kalikasan. Sa huli, napagtanto ng pamahalaan na hindi baril ang sagot sa suliraning dulot ng mga emu. Sa halip, nag-alok sila ng pabuya sa mga mangangaso upang mabawasan ang populasyon ng mga ibon sa mas epektibong paraan. Bagamat itinuturing na isang kabiguan para sa Australia, ang Great Emu War ay naging bahagi ng pambansang kasaysayan at isang patunay na hindi lahat ng labanan ay kayang mapagtagumpayan ng tao, lalo na kung ang kalaban ay may likas na kakayahang lumaban sa paraang hindi inaasahan.